Nagsimula ang Season 2 sa isang habulan kung saan tinatakasan ng kababaihan ang mababangis na orcs, nang biglang sumulpot ang isang lalaki. Akala ng mga babae sa una ay ililigtas sila nito, ngunit biglang pinuri nito ang mga orcs sa mahusay na trabaho. Nagtatrabaho pala ang mga orcs para sa lalaki at sa una pa lang ay target na nito ang kababaihan. Habang nagbabalak itong tikman bago ibenta ang mga babae, biglang napugutan ng dalawang orcs sa isang iglap. Dumating na pala ang bida na si Ark at sa isang grand entrance, nagpaliwanag na siya ay naglalakbay lamang para maglibang, ngunit kapag may nakitang kawalan ng katarungan ay hindi napipigilang tumulong. Habang nagpapasiklab si Ark, muling narinig ang isang hiyaw mula sa malayo dahil hinahabol pala ng orcs ang isa pang babae. Sa kabutihang palad, dumating ang napakagandang elf na si Aryan upang sumagip sa tamang oras. Sa kabilang dako, dalawa pang orcs ang pinaslang ng ninja na si Chiyomi at ng beast na si Ponta. Pagkatapos nito, gumamit si Chiyomi ng water technique, si Aryan ay gumamit ng apoy para tapusin ang mga pangit na nilalang, habang gumamit ng pangmalakasang lightning attack ang bidang si Ark. Lapnos ang lahat ng madaanan ng matinding atake, yun nga lang ay nadamay sina Aryan at Chiyomi na napilitan umiwas. Habang umaastang astig si Ark, pinagalitan ito ni Aryan dahil sa pinaggagawa. Maya-maya sa ibang dako, pinalibutan ng mga sundalo ang tatlong karakter na kamukha ng mga bida ngunit madali itong napaslang ng mga huwad. Balik sa mga bida, malugod itong tinanggap ng pamilya ng kababaihan na kanilang niligtas at hinandugan ng isang piging. Dinado ng kumain si Ark, ngunit pinaalalahanan ito ni Arya na makikita ng iba na skeleton siya. Nang marinig ni Ark na may bathhouse, agad itong nag-request na maunang maligo upang maiwasan na mabuking na bungulang siya. Kahit nagpresenta ang babae na tulungan siyang maghilod ng likod, magalang niya itong tinanggihan upang mapanatili ang kanyang sikreto. Habang masayang nagbababad sa hot spring kasama si Ponta, tinawag nito si Aryan sa kabila ngunit laking gulat nang pumasok ang mga ito sa paliguan. Inatake ito ng mga dalaga dahil sa hiya, at saka napag-alaman natin na women's bath pala ang pinuntahan ng bida. Ganun pa man maswerte pa din ito dahil pinayagan ng dalawa na manatili sa hot spring. Ang totoong pakay ng paglalakbay na ito ay upang mahanap nila ang bukal na makapagtatanggal ng sumpa para maibalik si Ark sa human form. Sa kasamaang palad natatagalan sila dahil sa mayat-mayang pagtulong ni Ark sa mga nangangailangan. Mapag-aalaman na tumulong ito sa isang matanda, pumuksa ng mga magnanakaw, at nagligtas sa mga bata na biktima ng human trafficking hanggang sa dito sila mapunta. Habang nasa mood itinaas ni Aryan ang paa upang linisin ito, na labis namang hinangaan ni Chiyomi dahil sa haba at kinis nito. Sa sunod na eksena, ang tatlong huwad na karakter ay naglalakad sa kagubatan habang ang grupo ni Ark ay kada rating lang sa isang baryo. Kabaligtaran ng mainit na pagtanggap sa nakaraang baryo, nagtatakbo sa takot ang mga tao dito sa sandaling makita sila na tila nakakita ng mangungutang. Biglang binuksan ng isang ina ang pinto upang tawagin ang anak ngunit ang bata ay nadapa sa takot. Lalapitin sana ito ni Ark para tulungan, ngunit mabilis na niyakap ito ng ina habang umiiyak at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Nang makita ni Ark na sugatan ng siko ng bata agad itong gumamit ng magic para magpahilam. Nagulat ang ina at nagtanong kung hindi ang mga ito ang Black Knight at Dark Elf na nandudukot ng mga bata. Agad dinala ng mga taga-baryo ang tatlo sa wanted poster upang ipakita sa mga ito ang sinasabing mandurukot, at dito napagtanto ni Chiyomi na may gumagaya kina Ark at Aryan. Dahil dito, nagalit ng husto si Aryan at sumumpa na hindi patatawarin ang nanggaya sa kanya. Upang mahuli ang mga salarin, nagpanggap sina Aryan at Chiyomi bilang mga simpleng kababaihan mula sa baryo at naglakad sa kagubatan. Habang naglalakad, kunwari ay pinag-uusapan nila ang kanilang pagtakas mula sa mga mandurukot. Gaya ng inaasahan kumagat sa pain ng dalawang mapagpanggap at hinarang sila, kaya nagpanggap ang dalawang babae na takot at nagmamakaawang tumakbo. Nagtataka si Aryan kung bakit hindi pa nila tapusin ang laban, ngunit sinabi ni Chiyomi na kailangan muna nilang magtiis upang maituro sila ng mga ito sa mismong kuta. May talento ang mga huwad sa paggamit ng kanilang mga atake na nagpuwersa para sila ay sumuko, at napahanga si Aryan sa galing ni Chiyomi na umakting. Habang papunta sa kuta, sinamantala ng isa sa mga tauhan ang pagkakataon na hawakan at bastasan si Aryan dahil sa kanyang pananamit. Sa sandaling iyon, tinanggal ng huwad na Aryan ang dalawang malaking silicone sa dibdib dahil ang totoo ay Becky pala kaya nandiri ang madla. Nagmayabang ito na mas sexy ang legs kumpara kay Aryan at labis naman iyong kinainis ng dalaga. Nang dumating ang tamang pagkakataon, naghudyat ang dalawa kay Ponte na tawagin na si Ark bilang backup. Sa loob ng kuta, makikita ang mga kababaihan na banihag sa likod ng mga rehas.
Nang lapitan sila ng pinuno at alisin ang mga talukbong, nagulat ito at naalala ang madilim na nakaraan kung saan siya ay tinalo at pinahirapan ng mismong elf na si Aryan. Agad din itong nakilala ng dalaga bilang ang manyok noon, nang biglang sumulpot si Ark sa isang grand entrance. Agad na hinubad ni na Aryan at Xiaomi ang kanilang mga balat-kayo at binawi ang kanilang mga sandata para lumaban. Naghanap si Ark sa paligid para makita ang impersonator ni Aryan, ngunit pinatigil ito ng dalaga dahil sa kahihiyan. Agad na palibutan ng ating mga bida, subalit sa isang mabilis na pag-atake ay agad tinalo ng mga ito ang hukbo ng kalaban. Ang baklang Aryan ay sumubok na gumamit ng apoy, ngunit madali itong hiniwa ng dalaga at sinunog ang bakla gamit ang sariling fire technique. Sa kabilang banda, ang Peking Ark naman ay sumubok lumaban ngunit hindi siya umubra sa totoong Ark. Ginamit ni Ark ang Wyvern Slash, at sa sobrang lakas ng atake ay nawala ng malay ang Peke. Maging ang Peking Aso ay hindi man lang nakapanlaban at binalasubos lang ni Ponta. Nang makita ng pinuno na talo na sila ay agad itong tumakbo patakas. Hinabol ito ni na Ark at Aryan, habang naiwan si Xiaomi upang sirain ang lock at palayain ang mga bihag. Nakarating ang pinuno sa dulo ng kuweba na walang labasan, ngunit bigla itong tumawa ng malakas dahil matagumpay niyang nadala ang dalawa sa isang patibong. Ginamit nito ang isang sandata at nagpatawag ng daan-daang goblin upang protektahan siya, kabilang ang isang dambuhalang goblin lord. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na spell at malalakas na hiwa, madaling natalo ni na Ark at Aryan ang mga kalaban subalit sobrang dami ng mga ito. Habang nagmamayabang pa rin ang pinuno na iba na ang lakas ngayon, mabilis itong hiniwa ni Aryan na napatakbo sa salawal, ngunit sa sipa ng dalaga sa ibaba ay siguradong tapos ang salinlahi nito. Samantala, sa kabila ng pagtusok ng mga goblin nagpatuloy sa pag-aura farm si Ark at tumungo sa Goblin Lord. Binetukan lang nito ito sa ulo, at sunod gumamit na naman ng area effect dismantling technique na yumanig sa buong lugar. Nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog na nagpaguho sa buong kuweba, buti na lang at nakapagcast ito ng shield sa huling mga sandali. Matapos madakip ang buong sindikato, nabunyag ang katotohanan na isang dayuhang mga ngalakal ang nasa likod ng lahat, at nagbabayad ito ng malaking halaga para sa mga bihag. Nagtaka si Xiaomi kung paano nagagawa ng isang tao na magkontrol ng mga goblin, at hinala naman ni Aryan na baka binigyan ito ng isang espesyal na mahiwagang kagamitan. Dahil dito, naalala ni Ark ang pagsalakay ng mga orc sa magkapatid na babae, na maaaring may kinalaman din sa pangyayaring ito. Sa ibang dako, daan-daang mga goblin ang tahimik na nakikinig sa utos ng isang lalaki. Itinaas nito ang tungkod at inutusan ang mga halimaw na simulan na ang kanilang pagkilos para sa banal na layunin. Nagpasya si Xiaomi na bumalik sa kanilang baryo at mangalap muna ng impormasyon, habang si Ark ay naghanda upang ipagpatuloy ang lakad patungo sa Dragon Mountain at tanggalin ang sumpa. Ganun pa man, biglang nag-request si Aryan na may gustong puntahan at tila nahihiya pa.